Isang pinagpalang araw pong muli sa ating lahat mga kapatid sa Panginoon. Ako po ay umaasa na kayo po ay nasa mabuting kalagayan dahil sa biyaya at kabutihan ng Diyos sa ating lahat. Ang paksa po na ating pag-aaralan sa araw pong ito ay may kinalaman pa rin sa krisis na ating pong kinakaharap sa kasalukuyan. At ang pamagat po ay ang higit na kailangan ang pananampalataya o pananampalataya pa rin ang higit na kailangan. Tayo muna po ay manalangin. Ama naming Diyos, samahan mo nga po kami sa araw na ito sa pag-aaral at pagbubulay-bulay po ng iyong mga salita. Hayaan mo po ng iyong Espiritu ang siyang makialam sa aming mga puso, sa aming mga isipan, at siyang personal na makipag-usap sa aming lahat upang marinig po namin ang iyong tinig, Panginoon. Ako po na iyong lingkod, minsan pa po akong nagpapakumbaba sa iyo, O Diyos, at tulungan mo po ako, ikaw na po ang bahala sa akin, at hayaan mo po na ako po ay maging daluyan ng iyong pagpapala sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon at sa lahat ng mga tao na mararating ng mensaheng ito. Bahala ka na po, O Diyos. At ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bakit kaya may nabanggit sa Biblia na kailangan ang higit na pananampalataya sa pagharap sa mga hamon ng buhay? Na katulad po ng kinakaharap natin ngayon. Hindi ba sapat na may pananampalataya ka lang, kahit konti lang ay okay na yon sa pagharap natin sa iba't ibang mga suliranin ng buhay. Sa Mateo Kapitulo 6, talatang 30 ay may sinasabi po ang mga salita ng Diyos na ganito. At ang sabi po ng salita ng Diyos, Matthew chapter 6 verse 30, ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito, ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay ginagatong sa kalan, hindi ba lalong-lalo na kayong pararamtan niya? O kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Binanggit dito ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mga salitang, o kayong mga kakaunti ang pananampalataya, sa sitwasyon na ang kanyang mga alagad ay nag-aalala dahil sa kanilang kakanin, iinumin o daramtin. Kaya sinabi ni Jesus, bakit kayong nagwo-worry sa inyong mga pangangailangan? O kayong kakaunti ang pananampalataya? Sa Mateo Kapitulo 16 naman, talatang 8 hanggang talatang 10 ay may ganito namang pahayag si Jesus. Matthew chapter 16 verse 8 to 10, at ang sabi ng salita ng Diyos, at nang matalastas ni Jesus ay sinabi, o kayong kakaunti ang pananampalataya, bakit kayo'y nangagbubulay-bulay sa inyong sarili, sapagkat wala kayong tinapay? Hindi pa ba ninyo natalastas at hindi ninyo naalala ang 5 tinapay sa 5,000 lalaki, at kung ilang bakol ang inyong nailigpit? Niyaong 7 tinapay sa 4,000 lalaki, at kung ilang bakol ang inyong nailigpit? Para bang sinasabi ni Jesus sa tagpong ito, napakadali naman ninyong makalimot sa aking ginawang himala, na mismong kayo ang nakasaksi kung paano kong nagawa na ang libo-libong mga tao ay pinakain ko lamang ng 5 tinapay at 2 isda, o 7 tinapay at 2 isda. Bakit ninyo pinoproblema ang pagkain? Hindi nga naging imposible sa akin, sabi ni Jesus, na magawa ko yung isang napakalaking pangangailangan sa isang simpleng paraan lamang. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanila, o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Kaya pala sa isang pagkakataon, nung kasama ng mga alagad si Jesus, ay nag-request sila kay Jesus ng ganito. Sa Lucas Kapitulo 17, talatang 5, ang sabi po ng mga salita ng Diyos, at sinabi ng mga apostol sa Panginoon,
dagdagan mo ang pananampalataya namin. Lord, increase our faith. Panginoon, dagdagan mo po ang pananampalataya namin. So lumilitaw po na sa anumang problema na ating kakaharapin o anumang pagsubok at pangangailangan, ayaw ng Diyos nakakaunti ang ating pananampalataya. Ang hinahanap ng Diyos sa atin na naniniwala sa Kanya ay higit na pananampalataya sa Kanya. Hindi po konti, hindi po kulang. Bagkus ang hinahanap po sa atin ng Diyos ay higit na pananampalataya. Sa sitwasyong meron tayo ngayon, sa laki po ng krisis na ating kinakaharap, sa tanggapin man po natin o hindi, ipinapakita ng pangyayaring ito na kapos at kulang ang kakayahan ng tao para harapin at solusyonan ito. Dito, hindi makapagyayabang ang tao na kaya natin ito. Sa katunayan, kahit yung pong mga pinakamakapangyarihan at mayayamang bansa ay nalagay sa alanganin dahil sa problemang ito ng COVID-19. Ngayon ang tanong, ano pa lang dapat nating gawin upang maharap natin ito ng may buong pag-asa sa paniniwalang maluwalhati natin itong malalagpasan? Ang kailangan po nating gawin ay iba yung pag-iingat na may kasamang pananampalataya sa Diyos. Ulitin ko, ang kailangan po nating gawin ay ang iba yung pag-iingat na may kasamang pananampalataya sa Diyos. Iba yung pag-iingat, yan ang ating bahagi. At pananampalataya naman sa Panginoon, ang bahagi ng sa Diyos. May bahaging praktikal na solusyon at may bahaging spiritual na solusyon. Sa bahagi pong praktikal, patuloy po tayong makinig sa sinasabi ng mga dalubhasa at otoridad na huwag tayong lumabas ng bahay. Lagi ko nga sinasabi sa Facebook, sige po, lumabas po kayo. Ano pong gusto ninyo? Mamili kayo. Kayong mga pasaway, maburo kayo sa bahay o maburol kayo ng walang lamay. So panatilihin po natin na ang tamang distansya kapag tayo po ay nakikihalubilo. Lagi po tayong magugas sa mga kamay na may sabon. Magpahid lagi ng alcohol sa mga kamay. Maglagay ng mask kung kinakailangan. Huwag gamitin ang mga kamay sa pagkusot ng mga mata, ng ilong, at ng bibig. Ilan lamang po yan sa mga praktikal na paraan na dapat natin maging gawi araw-araw, at yan po ang tinatawag na ibayong pag-iingat. Gayunpaman, alam naman nating lahat na kahit ano pong pag-iingat natin, walang 100% na epektibong solusyon o pag-iingat sa problemang ito. Kaya nga dito po pumapasok yung spiritual na paraan. Ang alin? Na ang tao ay higit na sumampalataya at magtiwala sa Diyos. Sa panahon pong ito, lalo po nating dagdagan ang ating paniniwala at pagtitiwala sa kakayahan ng Diyos. Ang hindi po natin kaya, ay kaya po ng Diyos. Ang hindi natin magagawa, ay magagawa ng Diyos. Ano pong sabi ng Biblia doon po sa Luke chapter 18, verse 27? What is impossible with man is possible with God. Sa Jeremiah chapter 32, verse 27, narito ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. May anumang bagay-baga na totoong mahirap sa atin o sa akin, sabi ng Panginoon. Siyempre, ang sagot po doon ng Diyos, wala. Wala pong bagay na mahirap sa Panginoon. Ngayon po natin ipakita ang pagiging Kristiyano nating bansa, hindi lamang po sa salita, kundi sa gawa. Ipakita natin ang ating higit
na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya tama po ang ginawa ng ating Pangulo na magdeklara ng linggo ng pananalangin ngayong 4th week of March as National Prayer Week, na kung saan ang kanyang panawagan, ang lahat ay hinihikayat niya na manalangin sa Diyos sa mga araw na yaon. Bakit? Dahil ang pananalangin sa Diyos ay pagpapakita po ng ating pananampalataya sa Kanya. Ito po ang isa sa mga paraan para maipakita natin na tayo nga ay may higit na pagtitiwala sa Diyos. Ang alin? Ang tayo po ay manalangin sa Panginoon at humingi sa Kanya ng tulong na tayo po ay kahabagan ng Panginoon sa krisis na ito. Meron pong 4 na paraan na maaaring maipakita po ng tao na mayroon nga siyang higit na pananampalataya sa Diyos. Sa katunayan, ito pong 4 na paraan na ito na aking ibabahagi ngayong araw na ito sa ating lahat tungkol sa kung paano natin may papakita na tayo nga ay may higit na pananampalataya sa Diyos. Sa 4 na paraan, nabanggit ko na po yung isa. At ang isa po doon na nabanggit ko kanina, ito po yung pananalangin. Sa pamamagitan po ng pananalangin, ay may papakita natin ang ating higit na pagtitiwala sa Diyos. Panalangin po. Isa po yan sa paraan para maipakita natin sa Kanya na siya po ang higit nating pinagtitiwalaan sa krisis na ito. Maaring hindi lahat ng nananalangin ay may pananampalataya. Subalit, ang may pananampalataya ay nananalangin sa Diyos. Amen? Itinuro po ni Jesus na maraming beses sa kanyang mga alagad at sa atin na kailangang nananalangin lagi ang mga may pananampalataya. Doon po sa Lucas Kapitulo 18, talatang 1, ang sabi po ng salita ng Diyos, at sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lupaypay. Sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 17, ay ganito rin ang sinasabi, magsipanalangin kayong walang patid. Sabi ng Biblia. So sa mga talatang ito, ipinakita ng Diyos na ang taong may higit na pananampalataya ay hindi tumitigil sa pananalangin hanggang hindi niya nakakamit ang katugunan. Kaya kung ang tanong natin, hanggang kailan tayo mananalangin? Kapag tayo po ay dumaranas ng pagsubok, kapag tayo po ay humaharap sa mga problema ng buhay, kapag tayo po ay may krisis na katulad ng meron tayo ngayon, hanggang kailan tayo mananalangin? Alam po ninyo kung hanggang kailan? Hanggang hindi po natutugon ang ating hinihiling sa Kanya. Kaya in connection sa virus na ito, hanggang kailan tayo mananalangin? Hanggang hindi po lubusang napupuksa ang virus na ito. So panalangin po ang isa sa mga paraan para maipakita natin na tayo po ay may higit na pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa po, na ipapakita ang higit na pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan po ng pananahimik. Madalas po nasasabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad nung panahon pong kasama niya yung mga ito. At ang madalas po niyang sinasabi sa kanyang mga alagad, o kayong kakaunti ang pananampalataya, hanggang kailan ko kayong pagtitiisan? Kailan po niya ito madalas na sinasabi? Kapag ang kanyang mga alagad ay nag-iingay dahil sa kanilang mga takot at pangamba. Ang tunay na may pananampalataya sa Diyos ay buang loob. Hindi siya natatakot ni nangangamba sa kung anuman ang kanyang kinakaharap na problema. Hindi siya reklamador. Marunong siyang manahimik. Alam niya sa kanyang puso na may gagawin ng Diyos sa kanyang sitwasyon. Yan po ang taong may pananampalataya sa Diyos.
Nung nasa dagat po si Jesus kasama yung kanyang mga alagad, mayroon pong isang pangyayari na habang sila ay nakasakay sa bangka, binayo po sila ng malakas na bagyo sa laot. Hindi ba ang kaagad na naging reaksyon ng mga alagad ni Jesus, sila po ay nagkaingay at pilit nilang ginigising si Jesus dahil sa takot nila na baka sila malunod at mamatay? Anong sabi ni Jesus nung magising si Jesus? Basahin po natin sa Matthew chapter 8 verse 23 to 27 at ganito po ang sinasabi ng pangyayari. At pagkalulan niya sa isang daong ay sinundan siya ng kanyang mga alagad. At narito bumangon ng isang malakas na bagyo sa dagat na anupat inaapawan ang daong ng mga alon. Dadapot si Jesus o siya'y natutulog. At nagsilapit sila sa kanya at siya ginising na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami. Kami mga mamatay. Alam niyo, nakakatawa ho yung reaksyon na yun ng kanyang mga alagad. Bakit? Kasi ang sabi ng mga alagad, nung gisingin nila si Jesus, Panginoon, ang sabi niya, gumising ka. Kami mga mamatay. Hindi nila naisip na kasama nila si Jesus. Bakit hindi nila isinama na baka mauna pa ngang mamatay si Jesus dahil natutulog kung lumubog ang bangka? Ano yun, napaka-selfish talaga ng tao, no? Makikita natin sa pangyayaring ito. Ang inintindi lang nila, sila. Ang sabi nila, nung gisingin nila si Jesus, sa verse 25, at nagsilapit sila sa kanya, at siya ginising na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami. Kami, mga mamatay. Sa talatang 26, at sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatatakot? O para bang sinasabi niya, bakit ang iingay nyo? Hindi kayo manahimik. O kayong kakaunti ang pananampalataya. Nung magkagayoy, nagbangon si Jesus at sinaway ang mga hangin at ang dagat. At humusay na totoo ang panahon. At ang mga tao ay nangagtaka na sinasabi, anong tao ito? Na maging ang mga hangin at ang mga dagat ay nagsisitalima sa kanya. Alam nyo ba na sa pagharap sa mga krisis at problema, sa halip na matakot tayo at mag-worry, tayo po ay manahimik sa presensya ng Diyos. Amen? Kasi ang sabi po ng Psalms chapter 46 verse 10, napakaliwanag, be still and know that I am God. Meaning, manahimik kayo, manahimik ka upang maipakita sa iyo ng Diyos ang kanyang sarili, kung sino siya. Pangatlo po, na ipapakita ang higit na pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng paghihintay. Kung talagang may pananampalataya tayo sa Diyos, mananahimik tayo at hihintayin natin ang gagawin ng Diyos. Dahil ang may pananampalataya ay marunong maghintay. Tanong, gaano katagal maghihintay? Hanggang hindi tumutugon ang Diyos. Sabi ng Biblia, siya na naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Ipinahayag po yan sa aklat ni Isaiah, Kapitulo 4 na po, talatang 31, at aking pong babasahin. Ang sabi po ng mga salita ng Diyos, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y paiinlan lang na may mga pakpak na para mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mga ngihina. Alam nyo, dito tayo hirap na hirap bilang tao. Ang alin? Ang maghintay. Lagi tayong nagmamadali. Gusto natin agad-agad ay nariyan na ang katugunan o solusyon sa ating mga suliranin. Kaya tuloy, marami sa atin ang madalas inuunahan natin ng Diyos kaya hindi ang pinakamabuti ang natatanggap nating sagot sa Kanya. Kaya tuloy, nagsisika sa huli sa napangasawa mo ngayon. Joke lang po.
Ang pang-apat na paraan para maipakita natin na tayo po ay mahigit na pananampalataya sa Diyos ay sa pamamagitan po ng pasasalamat. Dito po kulang na kulang ang mga tao. Ang maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Isang lingkod po ng Diyos sa lumang tipan ang nakaranas ng matinding krisis sa buhay. Ang nagpahayag po ng ganito. Doon po sa Habakuk, Kapitulo 3, talatang 16 hanggang talatang 18, ang sabi po ng mga salita ng Diyos, aking narinig at ang aking katawan ay nanginginig. Ang aking mga labi ay nangatal sa tinig. Kabulok ay pumapasok sa aking mga buto at ako'y nanginginig sa aking dako sapagkat ako'y kailangang magtiis sa kaarawan ng kabagabagan sa pagsampa ng bayan na lumulusob sa atin. Para bang yung sitwasyon natin ngayon? Sino ba namang hindi ho matatakot? Sino ba namang hindi ho mapaparanoid dito po sa kinakaharap po nating problema na halos mukhang wala na akong makakatiyak sa atin kung sino ho yung mahahawakan o kung sino po yung makakahawa sa atin. Parang ganito ho yung sitwasyon ng propetang ito. Na siya po ay nasa isang sitwasyon na ang pakiramdam po niya sa kanyang sarili ay wala na siyang mapagkukunan ng tulong. Na para bang ang pakiramdam niya sa kanyang sarili ay ubos na ang kanyang lakas. Ngunit sa talatang 17, ang sabi po ng propetang ito, bagamat naroon siya sa ganoong kalagayan ng krisis sa buhay, ang sabi niya, sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng ulibo ay maglilikat at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Para pagang katulad ng sitwasyon natin ngayon, na mukhang malapit na maubos yung ating palabigasan, yung ating mga naitabi na pwede sana nating panggastos pa sa mga darating na mga araw ay mukhang tagilid na rin. Kasi puro tayo gastos, wala namang kita. Dahil sarado lahat. Walang pwedeng magtrabaho muna. So, parang yung propetang ito, nalagay siya sa, na ang sabi niya, kahit wala na akong resources pa na mapagkukunan, ang sabi niya, magagalak pa rin ako sa Panginoon. Pupurihin ko pa rin ang Panginoon. Lalo na ngayon, alam niyo sa ating sitwasyon, doble ho. Lalo hong na doble yung gastos natin. Nung tayo po ay hindi na lumabas ng bahay. Bakit? Kasi wala akong tigil yung luto at kain natin. Kaya alam po nyo, pagkatapos po ng COVID na ito, ang mga susunod dating problema, alam nyo kung ano? Hypertension, diabetes, heart attack, stroke, gout, etc. etc. At marami sa atin, malamang, naku po, mga overweight. Yak, naglalakihan na ho yung tiyan natin. Bakit? Kasi sa dami po ng kinain natin sa loob ng halos isang buwan. O baka nga, hindi natin alam, baka hindi matapos ito ng halos isang buwan at magdagdag pa at wag naman sana. Ano po? Kaya ingat-ingat lang ho tayo sa pagkain. No? Huwag niyong kakasarapan ng luto para hindi masyadong magana. So sa madaling salita, ayon po sa propetang ito, hindi mababago ang kanyang attitude. Hindi po matitinag ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi po mababago yung kanyang mabuting espiritu na sa likod ng kakapusan, sa likod ng tila parang gipit na siya. Ang sabi niya, pupurihin pa rin niya
ang Diyos. Pupurihin pa rin niya ang Diyos. Sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, may sinasabi po ang Biblia tungkol sa bagay na ito. Ang sabi po ng Philippians chapter 4 verse 6 to 7, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pananalangin at daing nang may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Gusto mo bang mapalitan ng di masayod na kapayapaan ang iyong mga kabalisahan? Anong sabi ng binasa natin? Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaya nga, pagka dumarating po ang takot sa atin, alam nyo, kung ano ang pinakamaganda nating gawin, ang sabi po ng Awit, Kapitulo 56, talatang 3, Salmo 56, talatang 3, kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. So sa panahon pala na tayo ay natatakot, sa panahon pala na tayo po ay nangangamba, ang kailangan nating gawin ay ilagak sa Diyos ang ating pag-asa at pagtitiwala. Sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 17 hanggang talatang 18, may sinasabi po naman ang Biblia na ganito: magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Bakit? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Alam nyo, sa isang tao na may higit na pananampalataya sa Diyos, kaya niya magagawa na magpasalamat pa rin sa Diyos sa kabila ng pinakamahirap na sitwasyon dahil lubos at higit ang pagtitiwala niya sa Panginoon. Maging magpapasalamat po tayo sa lahat ng bagay. Huwag tayong magreklamo. Kung hindi man yung nais natin ang nangyayari sa ating buhay, o kung ano ang buhay natin ngayon ay o kung anong buhay meron tayo ngayon ay para bang taliwas sa ating inaasahan. Huwag tayong magreklamo. Ipagpasalamat natin ang lahat dahil kung tutusin, baka may mas maganda pa ang sitwasyon o baka mas maganda pa ang sitwasyon mo kaysa sa iba. So mahalaga po ang mapagpasalamat na puso. Alam po ninyo, kung magiging thankful lamang tayo araw-araw, kung marunong lamang tayong bumasa ng mabubuting bagay na nangyayari sa ating buhay, kung hindi lang natin i-highlight at i-magnify yung mga pangit, yung mga di magagandang pangyayari sa ating paligid o sa ating buhay, makapagpapasalamat pa rin tayo sa Diyos. Sa totoo lang. Bakit? Kasi marami pong mabuting bagay, kung tutuusin, na pwede nating bilangin na meron tayo na nangyayari sa atin higit sa mga masamang nangyayari. No? Huwag ko tayong patangay sa mga taong walang pagtitiwala sa Diyos. Mga taong puro na lamang reklamo, puro na lamang daing, mga taong ang gusto na lang yata ay ibigay sa kanila yung lahat. No? Huwag po tayong tumulad sa kanila. Ang tularan po natin ay yung mga taong may mga pananampalataya sa Diyos na kung saan sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga krisis sa buhay, sa kabila ng mga kinakaharap na suliranin, ay nagagawa pa rin nilang magpasalamat sa Panginoon. Panahon na po para ipakita natin na tayo po ay may higit na pananampalataya sa Diyos.
na sa panahon po ng pangangailangang tulad nito, na sa halip na tayo po ay magmaktol at magreklamo, ay manalangin tayo ng may pasasalamat. Manahimik tayo at maghintay sa presensya ng Diyos. Dahil alam natin na isang araw ay darating din ang katugunan ng Diyos. Huwag po kayong mag-alala. Huwag po kayong mag-alala. Wala akong bago sa sinong ng langit. Ito ang problemang ito natin kinakarap. Ito ang COVID-19 na ito. Matatapos din po yan. At huwag po ninyong hayaan na mauna kayong matapos bago po yan matapos. Mauuna kayo na matapos kaysa sa COVID-19 kung masigit na mangingibabaw sa inyo ang takot at pag-aalala. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, nawa po ng iyong mga salita ay nangusap ng personal sa lahat ng mga nakinig, o Diyos, ng aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, katulad sa panahong ito, sa krisis na meron kami ngayon, Panginoon. O God, turuan mo kaming magtiklop ng tuhod. Turuan mo kaming magpakumbaba sa iyo. Turuan mo kami, O Diyos, na kumilala ng isang pinakamakapangyarihan sa lahat na kayang-kaya ang problemang ito. O Diyos, hayaan mo na itong suliraning ito ang siyang magamit mong kasangkapan sa amin upang lalo kaming higit na maging malapit sa iyo, Panginoon. Ama, humihingi po kami ng tawad kung sa amin man pong pamumuhay nung una ay dahil sa kasaganaan, dahil sa kawalan ng problema, dahil sa kaayusan ng buhay, ay naiisang tabi ka namin, nakalimutan ka namin, o na naging secondary ka sa aming buhay at hindi ka naging priority. Patawarin mo po kami, Panginoon. At ngayon po, O Diyos, sinasamantala po namin ang mga pagkakataong ito na nasa aming lahat ang panahon para gamitin sa loob ng aming mga tahanan upang ikaw ay tawagan, upang ikaw, O Diyos, ay lapitan, upang kami, O Diyos, na iyong mga anak na may pagtitiwala sa iyo ay magbigay ng panahon ng higit sa dating panahon na naibibigay namin sa iyo upang magbabad sa iyong banal na presensya. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, O Diyos, na nakisama sa pag-aaral at pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Ikaw na po ang bahalang magpala sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. So muli po, katulad po ng lagi ko pong sinasabi, sa pangwakas, ang Diyos po ay tapat. Ang Diyos po ay mabuti. Ang Diyos po ay hindi nagbabago. Siya pa rin po ang noon, siya pa rin po ang ngayon, at siya po ang magpakailanman. Kaya nga, dahil dito, harapin po natin ang bukas ng may buong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Pagpalain po tayo ng Diyos at nawa ang Kanyang presensya ay laging sumaatin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po. Tingnan mo nga, Roel, kung ilang minuto. Minadali ko yan, Roel, sa totoo lang.